Tara church, let's worship the Lord. Friends will not follow what I say, but what I do. My family will only believe the God I say who lives. My friends will not follow what I say, but what I do. My family will only believe the God I say who lives. Every thought I impress, every word I confess, every act I profess is the gospel according to me. My words are the gospel, whoa, whoa. My act is the gospel, yeah, yeah. My life is the gospel according to me. Bible is read by few, the gospel read by many. Is the gospel according to me. My words are the gospel, whoa, whoa. My act is the gospel, yeah, yeah. My life is the gospel according to me. My words are the gospel, whoa, whoa. My act is the gospel, yeah, yeah. My life is the gospel according to me. If I speak evil and cheat, I'm in bondage and defeat. If I'm bitter, raging, angry, my own self raging in me, I crucify in Christ the second time. If I live in sin and shame, if in His name, if I live in doubt and fear, I'm always complaining in tears. I crucify in Christ the second time. What do I say? What do they say? Will my life lead into eternity? What kind of gospel am I? Will the gospel people see? It's the gospel according to me. My words are the gospel, whoa, whoa. My act is the gospel, yeah, yeah. My life is the gospel according to me. My words are the gospel, whoa, whoa. My act is the gospel, yeah, yeah. My life is the gospel according to me. 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 Cold for love, cold for joy, cold for peace, cold for change. Stand up, move forward. Shall the faith be great? To be powerful and free. That's our destiny. We are ordinary people with extraordinary calling, never giving up,
Cold for faith, cold for hope, cold for freedom, saved by grace. Stand up, move forward, child of faith, be great, to be powerful and free. That's our destiny. We are ordinary people with extraordinary calling. Never giving up, never giving in. We'll lift up our eyes to you and know we'll win. We are ordinary people with extraordinary calling. Never giving up, never giving in. We'll lift up our eyes to you and know we'll win. Stand up, ordinary people. Stand up, do not be ignored. Stand up, ordinary people. Let's declare that Jesus is Lord. Stand up, ordinary people. Stand up, do not be ignored. Stand up, ordinary people. Let's declare that Jesus is Lord. We are ordinary people with extraordinary calling. Never giving up, never giving in. We'll lift up our eyes to you and know we'll win. We are ordinary people with extraordinary calling. Never giving up, never giving in. We'll lift up our eyes to you and know we'll win. Let's pray. Heavenly Father, salamat po sa worship. Because through it, Lord God, we receive you. Through it, Lord God, we receive instruction, revelation, Lord God. And for some, Lord God, release. For some, Lord God, they experience freedom for the first time. But none of us will be brought to worship if we do not surrender to you. None of us, Lord God, will be brought to worship if we are not humble enough. So today, Lord God, para po dun sa hindi pa nakakapunta sa level ninyo, I pray, Lord, that you humble their hearts and allow them, Lord God, to be transformed today. Allow them to experience, Lord God, your grace. To be used, Lord God, by you like you are doing to us right now. And let your message, Lord God, for today be mighty and powerful, Lord God. Impactful to the lives, Lord God, who will receive it today. Just we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Lost in the middle of nowhere, drowning in my pain. Everything is losing its meaning. It's all the same. It's foolishness to think I work for nothing. I love for nothing.
experiences that it's it harms me and others. I exchange blessings for a curse, a cure for sickness. Why am I this foolish? I surrender to the warmth of your embrace. I surrender. Oh Lord, I need your grace. From darkness, then now I'm into the light. I once was lost, but now I have your sight. I surrender. I surrender. The love you have given to me, it makes me reach for eternity. Unconditional, unbelievable, regardless of rising sun for me. I surrender to the warmth of your embrace. I surrender. Oh Lord, I need your grace. From darkness, and now I'm into the light. I was lost, but now I have your sight. I surrender. I surrender. Isang magandang araw po sa ating lahat at pag-uusapan po natin ang pagbibigay sa ating Panginoon o rich generosity in English. So ang ating topic po ay all of life as a gift, buong buhay natin, alay sa Panginoon. Holistic giving as an act of worship born from intimacy with God. Ang kaganapan ng pagsamba sa Panginoon ay ang pag-aalay ng ating buhay dahil tayo ay malapit na malapit at may malalim na relasyon sa ating Panginoon. Basahan po natin ang Romans 12 verse 1 Amplified Version sabay-sabay. I appeal to you therefore, brethren, and beg of you in view of all the mercies of God to make a decisive dedication of your bodies, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated, and well-pleasing to God, which is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. Yan po ang pinakamataas na antas ng pagbibigay according to the Apostle Paul. Ito po ay radical form of giving, yung pagbigay ng ating buhay sa Panginoon at sa kapwa natin. Ang ating ibibigay ay ating buong buhay, talento natin, oras natin, ambisyon, kahit po ang ating buong pag-iisip, buong puso, buong lakas. Sabi po sa Greek, ang sacrifice po, which is pronounced tousia, means sacrifice or offering. So it's both sacrifice and offering before the Lord. Nung Old Testament po kasi, it's limited to dead animals and grain offering. Pero ito po, sa New Testament, tayo po ay tinawag ng Apostle Paul, ang Panginoon, na maging living sacrifice. Ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito
ang ating pagbibigay ng buhay ay internal at ongoing na sakripisyo o offering sa Panginoon. So, ibig sabihin po nito, ito ay magiging ganap sa mga tao na lives in constant communion with God. Habang tayo po ay nagiging malalim at umiibig sa ating Panginoon, nauunawaan po natin na ang ating buhay ay marapat lamang ibalik sa Panginoon. Higit sa pera, higit sa kayamanan, sa ari-arian, ang buong buhay po ang pinakamagandang alay sa ating Panginoon. It is the ultimate expression ng ating pag-ibig sa ating Diyos, ang ating agape sa Kanya. Kaya po bago tayo mag-decide kung ano po at magkano ang ating ibibigay sa ating Panginoon, manalangin po muna tayo. Panginoon, kayo po ang magpala sa aming pagbibigay. Alam po namin, Panginoon, na kapag kami ay malapit sa iyo at ang aming relasyon ay bunga ng pag-ibig sa iyo, maari at kaya namin ibigay ang aming buhay dahil sa grasya mo. Ito po ay inaalay namin sa iyo. Higit sa pag-alay namin, Panginoon, sa oras na ito ng aming kayamanan, material man o pinansyal na mga bagay na maari namin maibigay sa iyo. Ngayon pong oras na ito, turuan niyo po kaming lahat na nakikinig sa mensaheng ito na ialay ang aming buhay. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, sa mga nagnanais pong magbigay, ito po ang kamaraanan natin ng ating pagbibigay. We can give sa ating GCash/Maya 0917-528-1069 Claribel Abiera or video account number 000490440207 Claribel Castro. God bless you and may you offer your body as a living sacrifice. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at nasa last stage na po tayo o last topic on faith in the fire, unshaken, unmelted, and unstoppable. So today we're going to close out our series on faith in the fire. This is our 5th lesson. And so, napakaganda po talaga na mapag-usapan natin ng mas makapangyarihan ang pagkakataon na ito. So, living with faith, it has been forged in fire. Iba po kasi talaga yung buhay ng pananampalataya na dumaan po sa apoy ng paglilinis, ika nga, the refiner's fire or the fire of affliction. Kasi nga po, pag tayo ay na-forge sa ganitong klaseng fire, hindi na po tayo magbabago. When I say hindi tayo magbabago, hindi tayo babalik doon sa ating kinagisnan nung tayo po ay bago pa lang mga Kristiyano o dati po medyo ang isang paa natin ay nakaangkla pa rin sa mundo, ang kanang paa natin, let's say, ay nakaangkla sa Panginoon. So this time around, pag tinignan po natin yung mga yung mga biblical characters na dumaan sa forge of fire, hindi na po sila bumalik sa kasalanan. Or kung nagkasala man sila, sumablay sila, pero bumalik din sila kagad sa Panginoon. You look at David, you look at Joshua, you look at Caleb, pag tinignan natin si Apostle Paul, tinignan natin si Joseph, ng mga nakaraang mga pagkakataon, Shadrach, Meshach, and Abednego, yung mga best friends niya who were exiled with him sa Babylonian Empire. And so pag tinignan po natin ang mga pagbabagong ito, it means that there is that permanent progressive transformation. At dahil po talagang solidong-solido na yung pagkakahulma sa atin, natanggal na lahat ng mga impurities na maaaring makapag-disqualify sa atin, tayo po ay hindi na babalik sa dati nating mga ginagawa. So when faith has been through the fire and emerged refined, it becomes something that cannot be taken from you. You are no longer someone who is trying to survive. You are someone who has been formed. So imagine niyo po, let's say, in Goldsmith, ginagawa yung kanyang creation, yung masterpiece niya. Ilang beses niyang pinaulit-ulit sa pugon para matanggal lahat ng mga impurities. At eventually, natanggal yung mga impurities, nagawa niya na po yung kanyang masterpiece. So, wala na yun. Ika nga, pagbabalik pa doon sa pugon. Dahil ito po ay isang bagay na permanente na at patuloy siyang, syempre, mag-appreciate and value. So, syempre, meron pong version na ito tayo, ito yung discipline ng Panginoon. Ito yung refiner's fire, trials, testings, and persecution. At ito tayo, yung pagbabago natin. So, ang layo po niyan sa ating pagsimula, ngayon tayo ay ito na. Kapag nalagpasan po natin yung mga bagay na yan, sigurado po ang
ating pamumuhay ay talaga nga naman si Kristo Jesus ang makikita. Mararanasan ng Panginoon kung saan man tayo magpunta ang kanyang pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, ang kanyang kagalingan, ang mararamdaman ng mga tao, kahit ang mga demonyo, hindi po sila makakapalag sa presensya ng Panginoon na nasa atin. Dahil tayo po ay dumaan sa ganitong klaseng pagbabago. So bago po tayo magpatuloy, manalangin po tayo. Ama naming Diyos, kayo po ang mangusap sa bawat nanonood o nakikinig ng mensaheng ito. At kung ilang beses na lang inulit ang pakikinig o panonood dito, Panginoon, bigyan niyo po sila ng sariwang pananaw, sariwang karunungan o kaalaman, sariwang mga bagay na maari nilang maipamuhay. Dahil Panginoon, pag sinisariwa namin, Panginoon, ang iyong salita, marami kami nakikitang anggulo na hindi namin nakita noong una, pangalawa, pangatlong pagkakataon na nabasa namin siya. Bigyan niyo po kami ng disiplina na parating nakikinig sa iyo, umaasa sa iyo, at nagpapasakop sa iyo upang kami, Panginoon, ay mahulma una ng disiplina at ikalawa, Panginoon, ng apoy ng paglilinis. At dalahin ko po, Panginoon, sa oras na ito na wala pong mananakaw, wala pong malawawala, wala pong malalaglag na katrunungan, kautusan, Panginoon, sa aming karanasan sa araw na ito upang ang buong benepisyo ng iyong salita ay mararanasan po ng lahat sa amin. Kalakip po at kasama po ako. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayan, tuloy po natin. So sabi po sa Hebrews 12:26-29, New Living Translation. Again, if you can stand up with me, please do so. That will be great. I will appreciate it. And of course, mga practice po yung reading the Bible as a church in holy reverence. When God spoke from Mount Sinai, his voice shook the earth. But now he makes another promise. Once again, I will shake not only the earth, but the heavens also. This means that all of creation will be shaken and removed, so that only unshakable things will remain. Since we are receiving a kingdom that is unshakable, let us be thankful and please God by worshiping him with holy fear and awe. For our God is a devouring fire. So yung author po nito is about to finish the book of Hebrews. Ika nga ito na yung kanyang close to the last statements. Ang sinasabi niya po kasi, ang Panginoon gagawin niya ang pagyanig o pag-uga, ika nga ng isang puno upang ang mga bunga na manitibay at hindi maalis ay mananatili at yung mga loose, ika nga, o hindi na ganun ka-healthy ay malalaglag. In a way, maaring hindi pa rin ganun kaswak ang aking metaphor, but still, ang sinasabi ng Panginoon, He would definitely shake you, shake the church, so that your faith will be proven to be true by the fruits of that result. And so, ang sinasabi po ng Panginoon dyan, ang mangyayari sa mga taong unshakable, ang kanilang pananampalataya, sila po ay magpapasalamat, sila po ay, sa Panginoon of course, at sa mga tao na ginamit ng Panginoon sa kanilang buhay, at sila po ay gagawa ng paraan upang mapaligaya nila ang Panginoon na may kapal sa pamamagitan ng pagsamba. Hindi lang yung pagkanta, kundi yung ating pamumuhay. Kitang-kita nila na sa bawat kilos natin, sinasamba natin ang Panginoon. Dahil meron tayong banal na takot sa Kanya at namamangha tayo sa Kanya. Kaya nga po yung mga tao na dumaan sa pagsubok, iba po ang pagkamangha ng mga taong ito. Maaring wala pa po ako dun sa level na yon, but ano ko po sa inyo, i-explain ko po sa inyo isang kamanghaan na meron ako. Nakakamangha po ang mga ginawa ng Panginoon na ng mga hayop. Pag tinignan po natin ang pusa, ang aso, talaga meron silang kakaibang attachment sa kanilang mga amo. Iba sila magmahal sa kanilang mga amo. They wait for their favorite human being. So pag uwi mo, salubungin ka nila, pag matagal ka nawala, nalulungkot sila dahil wala yung presensya mo sa kanilang buhay at importante yung intimacy na yun sa kanila. At may mga pagkakataon na they will be very demanding. Yung pusa ko po kasi talagang uupuan pa ako sa harapan ng laptop ko, uupuan niya yung laptop ko, yung keyboard ko para magpapansin lang. At papansinin ko siya at mamahalin ko siya dahil mahal niya ako. Ang mga kinikilos niya maaring hindi sa pananaw natin makabuluhan pero para sa kanya importante dahil ang ginagawa niya po talagang sinisinop niya yung aming tahanan para walang kapahamakan na mapasa aming pamilya. Kahit maliit po sila ng mga hayop, ginagawa nila, ginagampanan nila ang kanilang maaring maiambag
sa pamilya na katulad sa amin. Papatayin niya ang mga daga, magpapakita siyang gilas, hahabulin niya yung mga hayop na mga kagambala sa amin. At ang higit sa pinakaimportante rito, araw-araw na makikita niya kami, lalapitan niya kami, hindi maaring hindi, magpapalambing siya. Magpapalambing siya dahil sinasabi niya sa amin, mahal kita at alam ko mahal mo ako. At yun yung intimacy ng isang hayop na katulad ng pusa. Tayo pong mga tao, dapat ganun din po tayo sa Panginoon. Nalulungkot tayo pag tayo nalalayo sa Kanya. Alam natin na kasama natin siya kahit anong mangyari, kaya nakaangkla tayo sa Kanya. Magpapapansin tayo sa panalangin o pakikipag-usap sa Kanya sa paglalakad natin sa lansangan na andun ang presensya niya. Dahil tayo ay intentionally nakakonect sa Kanya. Ganun po yung buhay na may banal na takot sa Panginoon. Dahil alam natin kasama natin siya. Alam natin na, alam niya bago tayo magkasala. Alam niya kung anong gagawin natin. Alam niya kung anong desisyon natin. Kaya importante po na maunawaan natin na ang Panginoon po, kapag tayo ay namuhay ayon sa kalooban niya, we will be unshaken. So, ang pundasyon po natin ng Panginoon, unmelted. Yung kredibilidad, integridad natin ay patuloy na magbibigay ng maayos na angkla para hindi tayo madadala ng pressure o ng influence ng mundo. At we will be unstoppable dahil kung ano ang predestined life natin na hinanda ng Panginoon, it will happen to us because we have gone through the fires of affliction or the refiner's fire. So ano po mangyayari? Your foundation holds when everything fails. Matthew 7:24-25, New Living Translation says, anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on solid rock. Though the rain comes in torrents and floodwaters rise, and the winds beat against that house, it won't collapse because it is built on a bedrock. Yan po ang sinasabi ng Panginoon. Pag sinunod natin ang kanyang salita, malalagpasan po natin yung refiner's fires, the fire of affliction, and we will become who we are supposed to become. Truly committed, dedicated, loving God with all of our heart, soul, mind, and strength. There is the evidence of our obedience through the fruits and the good works that we have. So, nangyayari sa atin, ang motivation natin, ang trust natin, ang kilos natin, not based on what we will receive, not based on what we can actually gain sa mundong ito, but we are reliant on God's character. Hindi natin hahanapin yung comfort natin, hindi natin nahayaan yung vision natin, ang mamuno sa ating pamumuhay kung hindi tayo ay naka-cling ang ating roots na hindi na mapipilas. It's actually rooted in God. We are the vine and He is the branch. Apart from Him, we can do nothing. So, ganun po yung kapangyarihan ng Panginoon. So, ano po ang ibig sabihin dyan ng unshakable? Yan, hindi mayayanig. Ito po yung hindi ka matitinag. Na andun ka lang, you are there. Nakatayo ka lang and nothing will change you. Nothing will shake you. So, ang tanong sa inyo ngayon, ano ba ang yumayanig sa buhay nyo ngayon? Hinahayaan nyo ba yung bagay na yan ay mayanig ka? Siyempre, kung ang ating pundasyon ay ang Panginoon, ang kanyang salita, at sinusunod natin to, tayo ay totoong mahusay, matalino. A man, a woman, filled with wisdom. Because we are on solid ground. Unshaken. Kahit anong bagyo, anong problema, anong temptation ni Kanga, anong sitwasyon, we will be unshaken. Next po, unmelted. Your integrity stays solid under pressure. So, hindi ka magko-compromise. Kasi ang laman ng utak mo sa sa Philippians chapter 4, verse 7 to 8, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is just, whatever is admirable, whatever is beautiful, whatever is excellent or praiseworthy, yan ang laman ng utak mo. So, hindi mo ipagpapalit sa yaman ang iyong integridad. Hindi mo pagpapalit para sa pabor ng tao ang pabor ng Panginoon sa iyo dahil nakaangkla ka sa Kanya. Galatians chapter 1 verse 10, Amplified Version, am I now trying to win the favor and approval of men or God or of God? Or am I seeking to please someone? If I were still trying to be popular with men,
I would not be a bondservant of Christ. Na-imagine niyo po ba kung ang ating angkla ng pagkatao ay ang Diyos? Hindi naman sa wala ng importansya yung mga tao sa ating kapaligiran. Ngunit hihinto tayo sa pagnanasang tayo ay maaprubahan nila o tanggapin nila tayo kung sino man tayo. Hindi. Dahil marami po talagang magagalit sa atin. Sabi ng Panginoon, the world hated me first and it will definitely hate you. A lot of people na ayaw nilang mamuhay sa katotohanan dahil sinungaling sila, they will hate you for being and speaking truthful. And so, ang sinasabi ng Panginoon dito, kahit anong mangyari, hindi ka magpapadala sa agos ng mundo o sa popular na kultura ng mundo, di kaya sa mga taong malalakas ang boses o maimpluwensya. Dahil ikaw ay nasubukan na, you have been tested, you have gone through the fires of affliction, you will never be for sale. You will not compromise ang iyong pananampalataya. Darating yung panahon, kunwari kung darating yung panahon sa buhay mo na nawalan ka na naman ng yaman, because you are obedient before the Lord, hindi ka pa rin magre-resort sa utang. Because you know God will provide every need according to His riches and glory in the eyes of God. So, ano sinasabi diyan? Ano yung ibig sabihin ng ano no? Greek word aresko, to please, to seek approval. Ito po ay opposite ng sinasabi ng aresko. Ang fire-forged faith is freed from the need to please people. It has one audience. Sino ang audience natin? Si God. So kinakausap ko po ang isang worship team dito sa sa New Zealand at hindi po worship team ng SNJ. At sinasabi ko sa kanila na hindi tayo tumutugtog para sa tao. Ang tumutugtog tayo, umaawit tayo para sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang oras ng pagsamba sa isang service ang pinaka-importante na elemento noong karanasan ng service. Kaya nga siya tinawag na worship service. At hindi para sa kabutihan o sa kapakinabangan ng tao na pinamumunuan natin sumamba, ang pagsamba ay para sa Diyos. Kaya pag sinamba natin ang Panginoon sa lahat ng bagay, sa lahat ng desisyon, sa lahat ng aksyon, sa lahat ng sasabihin natin, imposibleng matitinag pa tayo. Meron po ba kayo na listahan na mga bagay na tinatawag natin na negotiables? Mga bagay na hindi pwedeng matinag, mabali, madurog, o malagyan ng lamat. Tulad ng pagkasabi ng totoo. Tulad ng pag-spend ng time sa Panginoon. Tulad ng paninilbihan, tulad ng pagbibigay, kasera sa pagtanggap, to serve and not to be served. Yung oras mo non-negotiable because you want to spend time with God and God alone. So, importante po yung mga non-negotiables na meron tayo dahil yan po ang magpapatibay ng pundasyon ng ating integridad at hindi po tayo madadala ng kahit anong suhol ng tao o ng mundo. Kaya ganun po ang kapangyarihan niya. Biruin mo, hindi ka madadala ng sasabihin ng kamag-anak mo o mga magulang mo o mga kapatid mo na alam mong hindi nagmumula sa pag-ibig yung sinasabi nila, kundi nagmumula sa mundo. Kaya uunahin mo pa rin ang Panginoon kasi ang Panginoon na magbibigay sa iyo ng kasiguraduhan ng bawat hakbang mo ay makakabuti sa iyo kahit nagmumukhang masama siya sa mata ng tao. At ang huli, syempre, mapipigil ka ba? You will not be stopped. Nothing can derail what God has set in motion. So nagsimula na, nagtuloy na. Naalala ko po, di ba, si Moses, tinawag siyang maging deliverer ng Israelites from Egypt. So, akala niya siguro ito na yung panahon niya at age 40, hindi pa palayo yung panahon na yon. So, siya ay hinulman ng Panginoon sa land of Midian under the tutelage of his father-in-law named Jethro. At after that, at age 80, bumalik siya sa Egypt to deliver the Israelites from the Egyptian rule. And so, pag tinignan po natin dito, nothing derailed his calling, his purpose to be the one to lead his people out of slavery in Egypt. Wala na nakapigil. Nagtuloy-tuloy na. Yun po ang mangyayari sa atin. So si Paul po was beaten, he was shipwrecked, he was imprisoned, and he never stopped. Because he was already forged in the fires of affliction. Acts 20, 22 to 24, NLT version. And now I am bound by the Spirit to go to Jerusalem. I don't know what awaits me,
except that the Holy Spirit tells me in city after city that jail and suffering lie ahead. But my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned by the Lord Jesus, the work of telling others the good news about the wonderful grace of God. So, sinabihan na siya ng Panginoon, ito ang mangyayari, the power of the Holy Spirit, hindi sinugarcoat ni Holy Spirit. Ito ang mangyayari sa'yo, you will face jail time, suffering lies ahead. Sabi niya, walang kwenta tong buhay na to, kung hindi, gagamitin ko tong buhay na to, yung huling hininga ng aking dibdib, bago ko pumanaw para sa Panginoon. Dahil ang aking purpose is to share the gospel. And that's it. Ganun lang kasimple. Wala na siyang takot. He is not even afraid to die. He is not afraid of suffering. Na-imagine niyo po ba yung parang si David when he was, part of the delegation na ando sa kalagitnaan ng digmaan? He did not fear death, and he actually was unstoppable in the field of war. Kaya nga po wala siyang takot kay Goliath because he knew God was with him. He knew that it was not his time na naano siya sa kalagitnaan sa pinakamainit na portion ng battle. Alam, katulad ni Elijah, na kukunin siya paakyat ng Panginoon sa langit, and he never experienced death. And Elisha was there dahil sinabi ni Elijah, oh, okay, if you will be able to catch the cloak, di makukuha mo double portion of my anointing. And Elijah knew because he was forged in the fire of affliction. And wala na nakapigil sa kanya. At hindi na importante yung buhay niya para sa sarili niya. He was not living it for him alone. He was living it for God. And mas may greater purpose. Isipin niyo na lang po, alam kaya ni Isaiah that we will be reading about his life ngayon? Napapag-uusapan natin yung ginawa niya. Si Elisha ba? Si Elijah ba? Alam ba nila yon? Si King David ba? Alam nila yon? I don't know. But because they chose to go through the affliction's fire, the refiner's fire, we are able to talk to them. We are able to talk about them today. Ganun din po tayo. We will be within the boundaries kung saan tayo tinawag ng Panginoon. We will be within the boundaries kung sino yung mga dapat nating disciple. We will be in the boundaries of what we need to do, and we become unstoppable. Because we have gone through the fire of affliction. And we know that difficulties awaits us. But katulad ni Paul, sabi niya, but my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus, the work of telling others the good news about the wonderful grace of God. So now, we know what unshaken, unmelted, unstoppable means. This is not just a motto, it is a testimony of everyone who let the fire do its work. Balikan po natin si Caleb, si Joshua, si Joseph. Balikan natin si Abraham. Hallelujah. Balikan natin sila Jude, sila Philemon, if you're going to look at them. Si Barnabas, to name a few. Stephen. When they died, they just finished and accomplished their purpose. You walked in bound. Katulad po na nangyari kay Shadrach, Meshach, and Abednego. You walked out free. And you carry the fire's evidence in your life. Let's bow down our heads and close our eyes. Hallelujah. This is amazing. This is absolutely amazing. Kapatid, kung alam mo na ikaw ay dumadaan sa refiner's fire, I encourage you to move on, move forward dahil napaka-makapangyarihan ng buhay na yan. At kung ikaw ay naligaw na wala sa landas ng Panginoon, I encourage you, balik ka lang. Sa mga kapatiran who are going through peaks and valleys ng buhay nila, going through difficulties because of sin and wrong decisions, ito lang ang dalangin ko para sa iyo sa oras na to. Why don't you approach the throne of God for the next minute or two, and then we will pray together afterwards.
Panginoon, hinihiling ko po na bigyan niyo po ng grasya ang mga kapatiran ko na gusto pong magpasakop sa inyo, na gusto pong mabuhay ayon sa kalooban mo. At ang hiling ko po sa inyo, Panginoon, kayo po ang magbigay ng pag-asa. Bigay po, Panginoon, ng kaliwanagan sa kanilang tatahaking landas. At ang dalahin ko po, Panginoon, hayaan mo na sila po, Panginoon, ay mabago. Ma-excite to go through spiritual disciplines. Ma-excite to go through a life, Heavenly Father, that you would want them to live. Ma-excite sa time that they will be tested and go through the refiner's fire. In Jesus' name, Amen. Amen. So grabe po talaga ang kapangyarihan ng Panginoon. I hope that you are going to embrace the spiritual disciplines of the Lord, and eventually, when you are ready, take hold of the privilege of being tested, tried, and persecuted to go through the furnace of affliction and the refiner's fire. Yun po yung promotion natin. That's the place where we are unstoppable. There is the place na pag nalagpasan natin the threshold of looking at our lives as inconsequential. Hindi na importante kung ano yung ma-achieve natin. Ang importante, ano ang mabibigay natin sa buhay natin na to that gives glory to God and brings all the people that we can bring to the glory presence of the Lord as born-again believers. At kung sila ay born-again na the people na maaring kailangan ng revival, mga people na kailangan manudge, mga tao na kailangan ng Panginoon at pagbabago. So for those who have joined us via Zoom, please do stay for a while. We're going to have a very short fellowship. For those who have joined us through our social media platform, if you receive Jesus as Lord and Savior sa mga platforms na to, kontakin niyo po kami. Kung kayo po ay na-heal, na-deliver, bigyan niyo po kami ng oportunidad para makausap po namin kayo o maka-chat namin kayo. At kung kayo po ay Kristiyano na walang simbahan, naghahanap po kayo ng family na you might want to join at the stage ng isang season ng buhay mo, or you might be called sa salvation in the name of Jesus. So we would like to encourage you, please do. Kontakin niyo po kami and we will make arrangements. So again, may the Lord bless you and keep you. May He make His face shine upon you and